Ang kwentong ito ay katang-isip lamang na hango sa mga kwentong bayan at karanasan ng mga tao sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Layunin nitong magbigay ng aliw at kilabot, hindi upang manakot o manira ng sinuman. Pakinggan ng bukas ang isip at alalahaning sa bawat alamat o kwentong aswang may bahagi ng katotohanang di maipaliwanag. Tahimik ang gabi sa baryong San Roque. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng hangin na humahaplos sa mga dahon ng saging at ang tila panaghoy ng mga kuliglig sa malawak na palayan. Sa kalayuan, may kumikislap na liwanag ng lampara, ang tanging ilaw sa gitna ng dilim. Doon nakatira si Lira, isang dalagang tahimik, magalang at laging nag-iisa. Sa unang tingin, isa lamang siyang simpleng babae, ngunit may kakaibang aura sa kanyang mga mata, tila laging may tinatago, at tila mailungkot na malalim na hindi niya kayang ikwento sa kahit sino. Araw-araw, makikita siyang naglalakad sa gilid ng kalsada, palinga-linga, parang laging may hinahanap. Ang mga bata sa baryo ay natutong umiwas sa kanya, hindi dahil sa galit o takot, kundi dahil sa mga bulong-bulungan na kumakala. May mga gabi raw na umaalis si Lira at di na nakikita hanggang madaling araw. May mga hayop na natatagpo ang patay kinabukasan, tuyong-tuyo na parang nilapir ng hindi tao. Ngunit walang makapagpatunay. At si Lira, kahit alam niyang pinag-uusapan siya, ay nananatiling tahimik. Isang gabi, habang nag-iigib siya ng tubig sa poso, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na boses mula sa kakahuyan. Lira at napalingon siya. Wala naman siyang kasama. Ngunit ang boses na iyon, malamig, mahina, at may pamilyar na lambing, tila tinatawag siya pabalik sa isang bagay na matagal na niyang iniwan. Mula noon, hindi na siya mapalagay. Sa bawat pagsikat ng buwan, lalo na kapag bilog ito, nararamdaman niyang parang may humihila sa kanya, isang alon ng enerhiya na hindi niya kayang labanan. Hanggang sa minsan, sa ilalim ng buwan, nakita siyang nakaupo sa tabing ilog, nakatingin sa sarili niyang refleksyon, at may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Bakit ganito? Mahina niyang bulong. Ayoko ngunit paano ka tataka sa sarili mong dugo? Kasi si Lira, hindi gaya ng iba. Siya ay isang nilalang na humiling ng imposibleng bagay, ang mamuhay bilang isang normal na tao. Isa siyang aswang na iniwan ang kanyang lahi, nagtago sa anyo ng tao, at pilit na kinakalimutan ang mga gabi ng gutom at pagnanasa sa laman. Ngunit ang sumpa ng dugo ay hindi basta napuputol. Kapag dumarating ang gabi ng bilog na buwan, nararamdaman niyang unti-unting nag-iba ang kanyang katawan, ang kanyang pandinig ay humahasa, ang kanyang balat ay nanlalamig, at ang gutom na matagal niyang pinigilan ay muling bumabalik. May iilan sa baryo na nakapansin sa kakaiba. Si Mang Roel, ang matandang lasinggo, minsang nagsabing nakita niya si Lira sa likod ng bahay, nakayuko sa bangkay ng isang pusa. Akala niya ibangungot lang iyon, hanggang sa kinaumagahan, natagpuan niyang wala na ang pusa, at ang lupa kung saan ito nahiga ay may mga marka ng kuko, mahahaba at malalim. Ngunit sa kabila ng mga usap-usapan, may isa pa ring taong naniwala kay Lira, si Thomas, ang anak ng tindera sa baryo. Mabait, masayahin at walang alam sa kadiliman ng mundo. Madalas silang magtagpo sa tabing ilog tuwing hapon, at doon, nakikita ni Lira kung gaano kasarap maging tao, makaramdam ng pagmamahal, ng pag-asa, ng liwanag. Ngunit alam niyang hindi siya karapat-dapat sa mga iyon. Sapagkat ang mga tulad niya ay nilalang ng gabi. Habang tumatagal, lumalakas ang tawag ng kanyang lahi. Minsan, sa kanyang panaginip, nakikita niya ang imahe ng isang matandang babae, may mahahabang kuko, mapupulang mata, at ngiting puno ng puot. Hindi mo kami malalayuan, Lira, sabi ng boses. Ang dugo ay hindi mo matatakasan. Isa kang atin. Kinabukasan, nang magising siya, nakita niyang may bakas na mga kuko sa kanyang braso, malalim, sariwa, at nagdurugo. Hindi niya alam kung ito ba ay galing sa panaginip o kung may ibang nilalang na dumalaw sa kanya habang natutulog. Simula noon, nagsimula na ring maglaho ang mga hayop sa paligid ng baryo. Ang mga manok ni Aling Rosa, ang mga baboy ni Mang Tonyo, lahat ay unti-unting nawawala. At tuwing may nawawala, si Lira lagi ang unang naiisip ng mga tao. Ngunit paano mo hahatulan ang isang taong nakikita mong mabait, tahimik, at tila laging takot sa sarili? Hanggang isang gabi,
Habang naglalakad si Thomas pauwi, narinig niya ang isang kakaibang iyak mula sa kakahuyan, isang halong pagdaing at paghikbi. Nilapitan niya ito, dala ng pag-aalala. At doon niya nakita si Lyra nakaluhod sa lupa, nanginginig at may dugo sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, may isang patay na aso, ang aso ni Thomas. Lyra, mahinang tawag ni Thomas, nanginginig sa takot at awa. Ano nang ginawa mo? Ngunit bago pa siya makasagot, dumilim ang paligid. Ang mga ilaw ng poste ay isa-isang namatay. At mula sa likuran ni Lyra, may lumitaw na anino, mahaba ang buhok, pula ang mata, at mumiti ng maihalong galak at galit. Panahon na, sabi ng anino. Bumalik ka sa amin. At doon nagsimula ang gabing walang sinuman sa baryo ang nakalimot. Kinabukasan, tila walang nangyari. Ang buong baryo ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi dala ng kapayapaan, kundi ng takot. Sa umaga pa lang, kumalat na ang balitang may kakaibang nangyari sa may ilog kagabi. Ayon kay Thomas, nakita niya si Lyra sa tabi ng kanilang patay na aso, ngunit hindi niya nagawang sabihin sa lahat ang buong detalye. Hindi niya alam kung ano nga ba talaga ang nakita niya, o kung pinaglalaruan lang siya ng dilim ng gabi. Ngunit ang mga mata ni Lyra hindi niya makalimutan. May lungkot at gutom na hindi niya maipaliwanag. Nang araw na iyon, hindi lumabas si Lyra ng bahay. Sarado ang lahat ng bintana, at tanging liwanag mula sa lampara ang nakikita sa loob. Sa bawat hampas ng hangin, tila gumagalaw ang kurtina, na para bang may humihinga sa dilim. Sa ilalim ng lamparang iyon, nakaupo si Lyra, mahigpit na yakap ang sarili. Ang mga kuko niya ibahagyang humahaba, at ang balat niya inanlalamig. Hindi ko na kaya, mahina niyang bulong. Sa tabi niya, may lumang kahon. Sa loob nito, nakatago ang isang piraso ng lumang bato, maitim, makintab at tila buhay. Iyon ang bato na minsan niyang pinanatili sa dibdib bilang tanda ng kanyang lahi. Ang bato ng aswangki na siyang pinagmumulan ng kanilang lakas. Matagal na niyang itinago iyon, itinapon sa ilog at kinalimutan. Ngunit ilang linggo na ang nakalipas, isang gabi ng unos, nakita niyang lumulutang ito sa harap ng bahay niya, parang may sariling isip. Mula noon, hindi na siya tinantana ng mga panaginip, isang matandang babae na paulit-ulit na sinasabi, hindi mo maitatago ang dugo mo. Babalik ka rin. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagiging kakaiba ang hangin sa baryo. Ang mga aso ay walang tigil sa tahol, ang mga manok ay tila ayaw matulog, at ang mga matatanda ay nagsisimula ng magdasal. May gumagalaw sa gubat, bulong ni Aling Rosa. At hindi iyon basta hayop. Sa bahay naman ni Thomas, hindi siya mapakali. Laging bumabalik sa isip niya ang nakita niya kagabi, ang anyo ni Lyra na parang tao, ngunit hindi. May kung anong awa sa puso niya, ngunit may halong kilabot. Kaya kinabukasan, nagdesisyon siyang puntahan si Lyra. Dala niya ang lampara, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bahay ng dalaga. Habang papalapit siya, napansin niyang kakaiba ang paligid. Wala ni isang ibon, ni isang kuliglig. Tila pati ang hangin ay natigilan. Pagdating niya sa pinto, kumatok siya ng marahan. Lyra! Walang sumagot. Isa pang katok. Lyra, ako ito, si Thomas, dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa loob, halos walang liwanag. Amoy langis ng lampara at tuyong dugo. Nakita niya si Lyra, nakatalikod, nakaupo sa sahig. Mabagal ang paghinga nito, parang pagod na pagod. Lyra, kailangan nating mag-usap, mahinang sabi ni Thomas. Unti-unti siyang lumingon. Ang mukha ni Lyra ay maputla, ang mata ay namumugto sa luha, ngunit may kakaibang dilim sa paligid ng kanyang mga labi, tila bakas ng dugo. Umalis ka na, Thomas, mahinang sabi niya. Hindi mo ako kilala. Lyra, gusto kong tumulong, hindi mo ako matutulungan. Bago pa siya makapagsalita, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa labas. Namatay ang lampara, at sa dilim, may narinig siyang parang pagaspas ng pakpak. Ang kisame ng bahay ay tila may gumagalaw, mabigat, mabagal at humihinga. Napatigil si Thomas, hindi makakilos. Nang sindihan niya muli ang lampara, wala na si Lyra sa harap niya. Tanging ang bintana lang ang bukas, at sa labas, sa gitna ng dilim,
may nakita siyang dalawang pulang matang nakatingin sa kanya. Mabilis siyang tumakbo pa uwi, ngunit habang tumatakbo, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, isang malamig na hangin na parang humahaplo sa batok niya, at isang mababang ungol na parang tinig ni Lyra. Bumalik ka, kinabukasan, dumagsa ang mga tao sa ilog. May nakita silang kakaiba, mga patay na isda na parang nasunog, at sa lupa, mga marka ng paa na hindi sa tao o hayop. Maging ang mga matatandang babailan ng baryo ay napilitang bumisita. Isa sa kanila, si Aling Minda, ay agad nakaramdam ng kakaibang enerhiya. May pumasok na nilalang dito, sabi niya. Hindi dapat ito naririto. Isa itong nilalang ng dilim na tumawid sa mundo ng tao. Samantala, si Thomas ay hindi pa rin mapalagay. Alam niyang si Lyra ang tinutukoy nila, ngunit sa kabila ng takot, ayaw niyang paniwalaan. Gabi-gabi, dumadaan siya sa may ilog, umaasang muli niyang makikita si Lyra. At minsan, nakita niya nga ito, nakaupo sa bato, nakatalikod, nakatingin sa buwan. Lyra, tawag niya. Dahan-dahan itong lumingon, at sa liwanag ng buwan, nakita niyang muli ang mga matang iyon, hindi na tao, ngunit hindi rin ganap na halimaw. Thomas, mahinang sabi ni Lyra. Nagsisimula na sila. Nandito na sila. Bago pa siya makalapit, biglang umalingaw ang sigaw mula sa kakahuyan, isang matinis, malalim na sigaw na parang galing sa mga nilalang na hindi dapat umiiral. Ang mga aso ay nag-iyakan, ang hangin ay humampas sa mga dahon, at sa langit, biglang dumilim ang buwan. Ang gabing iyon ang simula ng mga pagkawala. Isa-isang naglaho ang mga alagang hayop at kalaunan pati mga tao. Sa bawat pagkawala, may maiiwang marka ng kuko sa pinto, at mga patak ng dugo na hindi tuluyang natutuyo. Ang mga tao ay natutong magdasal bago matulog, ngunit sa bawat pagdarasal nila, tila lalo lamang lumalakas ang mga aninong gumagalaw sa dilim. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Lyra ay umiiyak sa tabing ilog, humihingi ng tawad sa langit, sa mga tao, at sa sarili. Alam niyang hindi na niya kayang labanan ang tawag ng dugo. Ngunit higit sa lahat, alam niyang hindi lang siya ang narito. May iba pa. At sila ay gising na. Simula ng gabing iyon, tila nabalot ng sumpa ang baryo ng San Roque. Hindi na bumalik sa dati ang tahimik na buhay ng mga tao. Sa tuwing sasapit ang gabi, tila may gumagalang hangin na may dalang lamig na hindi normal. Ang mga lampara sa bawat bahay ay laging nakasindi, kahit wala ng langis, dahil takot ang mga tao sa dilim. Lalo na ngayon, dahil alam nilang may nilalang na gumagalaw sa mga anino. Si Lyra ay patuloy na nagtatago sa lumang bahay ng kanyang yumaong ina. Halos hindi na siya lumalabas. Sa bawat gabi, naririnig niya ang mga tinig sa kanyang isipan, mahihinang boses ng mga nilalang na matagal na niyang tinalikuran. Halika na, anak ng dilim. Huwag kang tumakas sa amin. Dugo mo ang aming tawag. Minsan ay napapatakbo siya palabas ng bahay, umiiyak, humihingi ng tulong, ngunit sa sandaling makita siya ng mga tao, nagtatakbuhan sila palayo. Para bang hindi na siya tao, isang alaala na lamang ng babae nilang minsang nakasama. Isang araw, habang naglalakad si Thomas sa palengke, napansin niyang kakaunti na lamang ang mga nagtitinda. Marami ang nagsilikas. Ang ilan ay tahimik na nag-impake at umalis, hindi na muling nagpakita. Ang mga natira ay mga matatanda na mahigpit ang kapit sa pananampalataya. Hindi tayo pwedeng umalis, sabi ni Aling Minda, ang babailan. Kung aalis tayo, susundan tayo ng dilim. Kailangan natin itong harapin. Ngunit walang gustong makinig. Sa mga mata ng mga tao, si Lyra ang sanhi ng lahat. Dahil sa takot, nagsama-sama ang ilang kalalakihan ng baryo, pinangunahan ni Mang Roel, dala ang mga sibat at krusipyo. Kung siya nga ang aswang na yan, dapat tapusin na natin bago pa may mamatay ulit, sigaw niya. Ngunit si Thomas ay tumutol. Hindi siya halimaw. Hindi niya ginusto to. Ngunit walang nakinig sa kanya. Gabi iyon ang kalagitnaan ng buwan. Ang ilog ay tila mas malalim, ang tubig ay kulay itim. Sa kabilang pampang, nakatayo si Lyra, suot ang puting damit na may bahid ng dugo. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit sa halip na galit, pighati ang laman ng titig niya. Hindi ko kayo gustong saktan, bulong niya sa hangin.
Pero bakit ganito? Sa di kalayuan, nakamasid si Thomas, nakatago sa likod ng punong mangga. Gusto niyang lapitan si Lyra, ngunit nakarinig siya ng mga yabag sa likod niya, ang grupo ni Mang Roel. May dalang apoy at mga krus, handa nang tapusin ang tinatawag nilang sumpa ng baryo. Nandyan siya, sigaw ng isa. Diyos ko, magdasal kayo. Mabilis na kumilos si Lyra. Tumakbo siya palayo, ngunit habang tumatakas, parang may humihila sa kanya. Ang mga anino sa paligid ay nagiging buhay, hugis kamay, humahaplos, humahatak. Hindi ka makakatakas, anak ko, sabi ng boses sa dilim. Ito ang kapalit ng iyong pagnanais na maging tao. Sa sobrang takot, tumigil siya sa gitna ng kagubatan. Ang mga mata niya ay nagbago, tila nagliliyab sa pula. Ngunit imbes na lumaban, umiyak siya. Kung ito ang kapalit ng pagiging tao, sana hindi na ako humiling. Habang iyon ang nangyayari, si Thomas ay tumakbo papunta sa kanya, iniwan ang mga kasamang galit. Ngunit sa paglapit niya, may napansin siyang kakaiba, ang mga puno sa paligid ay gumagalaw kahit walang hangin. Ang lupa ay tila humihinga. Mula sa pagitan ng mga ugat, may lumalabas na itim na usok, bumabalot sa paligid ni Lyra. Thomas, sigaw ni Lyra. Umalis ka na. Hindi ko kayang pigilan. Ngunit hindi siya umalis. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga, malamig, nanginginig, at puno ng mga ugat na parang ugat ng halaman. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Thomas ang bigat ng lahat, ang sakit, ang sumpa, at ang takot ni Lyra. Hindi ako aalis, sabi niya. Kahit ano ka pa. Ngunit bago pa niya masabi ang iba, may malakas na kalabog sa lupa. Ang mga apoy ng kanilang mga sulo ay isa-isang namatay. Sa gitna ng kadiliman, may maririnig na pagaspas ng mga pakpak, humahalo sa mga sigaw ng takot ng mga kalalakihan. Isa sa kanila ang hinila ng anino, isa pa ang tumakbo, ngunit nabagsakan ng punong kahoy. Ang kagubatan ay parang nagising sa galit. Si Lyra ay nakatingin lang, nanginginig, habang nakikita ang mga kasama ni Tomas na isa-isang naglalaho. Hindi ko gusto to, nanginginig niyang sabi. Ngunit sa loob niya, may boses na sumisigaw, ito ang kapangyarihan mo. Yakapin mo. Ang paligid ay kumikislap ng kakaibang liwanag, hindi apoy, kundi tila nagmumula sa lupa. Ang mga mata ni Lyra ay nagliliyab habang umiiyak siya, pilit pinipigilan ang pagbabagong ayaw niyang mangyari. Ngunit sa isang iglap, lumitaw ang matandang aswang mula sa kanyang panaginip, ang babaeng may mahahabang kuko at ngiting puno ng puot. Anak, panahon na, sabi nito. Wala nang pag-urong. Ang mundong ito ay sa atin. Hindi. Hindi ako katulad ninyo, sigaw ni Lyra, sabay itulak ang hangin na tila may dalang lakas. Tumilapon ang mga dahon at ang matanda ay naitulak pabalik. Ngunit ang ngiti nito ay hindi nawala. Hindi mo na mababago ang sinimulan mo. Sa susunod na gabi, ikaw na ang maghahatid sa amin. At sa sandaling iyon, biglang naglaho ang matanda. Naiwan si Lyra na nakahandusay, humahabol ng hininga, habang si Thomas ay yumakap sa kanya, puno ng takot at awa. Sa paligid nila, maririnig ang mga iyak ng mga sugatang kalalakihan, ang ilan ay wala ng malay, ang iba na may tila nababaliw sa nakita. Sa gitna ng katahimikan, bumalik ang tunog ng kuliglig, ngunit sa halip na nakaaliw, ito'y tila panaghoy. At sa langit, ang buwan ay nagkulay dugo. Si Thomas ay tumingin kay Lyra, nanginginig. Lyra, ano ka ba talaga? Ngunit bago siya makasagot, may dumaan na malamig na hangin, at sa kanyang likuran, may mga mata na namumula sa dilim. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Marami. At lahat ay nakatingin sa kanila, ang hangin ay bumigat, tila bawat hinga ay may kasamang pighati. Ang gabi sa San Roque ay parang nabubuhay, kumikilos, humihinga, at bawat sulok nito ay may matang nagmamasid. Si Lyra ay nakahandusay pa rin sa lupa, nanginginig, habang si Thomas ay pilit siyang binubuhat upang makalayo. Ngunit sa bawat hakbang nila, tila ang gubat ay humahaba, ang mga puno ay kumikiling, at ang daan ay bumabalik sa parehong lugar. Hindi tayo makaalis, bulong ni Thomas, pawis na pawis, habol-habol ang hininga. Hindi tayo pinapalabas, sagot ni Lyra, mahina ang boses,
ngunit puno ng takot. Sa bawat aninong dumadaan, naririnig nila ang mga pagaspas ng pakpak, mabagal, mabigat, at maihalong halakhak na parang nagmumula sa hangin. Ang mga dahon ay gumagalaw kahit walang ihip ng simoy, at sa pagitan ng mga ugat ng punong kahoy, may mga matang sumisilip, maliit, pula, at puno ng gutom. Muling nagsalita ang boses na naririnig lamang ni Lyra sa kanyang isipan. Lyra, huwag mong pigilan. Ang dugo ay hindi kayang itanggi. Yakapin mo na kami. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mga tenga, ngunit kahit anong gawin niya, naroon pa rin ang mga bulong, mas malakas, mas malapit, parang nasa mismong dibdib niya. Lyra, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Thomas habang tinutulungan siyang tumayo. Ngunit bago siya makasagot, biglang lumamig ang paligid. Ang hininga nila ay nakikita sa ere, at ang ilaw ng buwan ay biglang naglaho, parang tinakpan ng makapal na ulap. Sa isang iglap, may bumagsak sa lupa, isang katawan. Isa sa mga kalalakihan ng baryo. Maputla, tuyo, parang sinipsip ng lahat ng dugo. Si Thomas ay napaatras, nanginginig. Diyos ko, ano to, bulong niya. Si Lyra ay nakatitig lang, nanlalaki ang mga mata. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak o sumigaw. Mula sa dilim, may unti-unting lumilitaw ang mga nilalang ng kanyang lahi. Hindi na ito panaginip. Isa-isa silang lumabas sa anino, mga nilalang na may mahahabang kuko, balat na kulay abo, at mga matang nagliliyab sa pula. Ang ilan ay babae, ang ilan ay lalaki, ngunit lahat ay may parehong tingin kay Lyra, parang batang muling nakita ang matagal na nawalang ina. Bumalik ka na, Lyra, sabi ng matandang aswang, na ngayon ay lumalapit sa kanila. Ang mukha nito'y bahagyang nakangiti, ngunit ang mga ngipin ay matalim, at ang mga matay kumikintab sa dilim. Matagal ka naming hinintay. Ang mundo ng tao ay hindi para sa atin. Dito ka nababagay. Hindi, sigaw ni Lyra, sabay takbo palayo. Hinila niya si Thomas, ngunit sa bawat pagtakbo nila, mas lalo lang silang napapalibutan. Ang mga anino ay parang nagiging pader, at ang lupa ay parang lumulubog. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang mga pagdaing at ungol ng mga nilalang sa paligid, tila sinasabayan ng hangin ang kanilang halakhak. Biglang napahinto si Lyra nang maramdaman niya ang may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Paglingon niya, isa sa mga aswang ang nakahawak sa kanya, isang batang babae, mga labing kulay abo, mga mata ay puno ng awa. Tandaan mo ako, mahina nitong sabi. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito kami. Napatigil si Lyra. Sa mukha ng batang iyon, nakita niya ang alaala, ang batang kapatid na matagal na niyang iniwan bago siya tumakas sa mundo ng tao. Hindi totoo to, nanginginig niyang bulong. Patay ka na. Hindi kami namatay, sagot ng bata. Iniwan mo lang kami sa dilim. Tumulo ang luha ni Lyra, ngunit kasabay nito ay naramdaman niya ang mainit na pakiramdam ng gutom sa loob ng kanyang katawan, isang gutom na hindi niya naramdaman mula nang itakwil niya ang kanyang lahi. Parang may kumakalam na apoy sa kanyang sikmura. Nakita ni Thomas ang pagbabago sa kanyang mga mata. Lyra, mahinang sabi niya. Lyra, lumaban ka. Ngunit parang wala na siyang marinig. Ang kanyang hininga ay bumigat, ang kanyang mga kuko ay humaba, at ang kanyang ngipin ay unti-unting tumalas. Ang dugo ng aswang ay gumigising muli. Sa pagitan ng takot at pag-iyak, naririnig niya ang tinig ng kanyang ina, ang matandang aswang. Wala kang magagawa, anak. Ang pagnanais mong maging tao ay tapos na. Ang katauhan mo ay ang nilalabanan mo. Hindi ako halimaw, sigaw ni Lyra, sabay hampas ng kamay sa hangin. Isang malakas na alon ng enerhiya ang bumuga mula sa kanya, ang lupa ay yumanig, at ang mga aswang ay bahagyang umatras. Ngunit ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng sakit, parang bawat tibok ng puso ay binabalik ang sumpa sa kanyang dugo. Si Thomas ay nakaluhod na, hawak pa rin ang kamay ni Lyra. Lyra, pakinggan mo ako. Hindi ka nag-iisa. Lalaban tayo. Hindi mo naiintindihan, humihikbing sabi ni Lyra. Kapag dumating ang bukang liwayway, ako na ang magiging dahilan ng kamatayan mo. Bago pa makasagot si Thomas, isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin. Mula sa langit, bumagsak ang isang pulang liwanag,
tila apoy na may buhay. Tumama ito sa gitna ng kagubatan at lumaganap ang matinding amoy ng nasusunog na lupa. Sa paligid, nagtakbuhan ang mga aswang, ngunit may ilan na nanatili, lumalaban sa liwanag. Si Lyra ay napahawak sa ulo, parang pinupunit ang kanyang isipan. Ang boses ng matandang aswang ay muling narinig. Isa ka na sa amin, anak. At kapag sinubukan mong tumakas siya, Thomas, ang magiging kapalit. Mabilis na hinila ni Lyra si Thomas, sabay takbo papunta sa kabilang dako ng kagubatan. Ngunit habang tumatakbo, tila may mga kamay na humahawak sa kanilang mga paa, mga aninong nakalabas mula sa lupa. Sa bawat sandali, lumalakas ang ungol ng mga nilalang. Ang mga mata ni Lyra ay nag-iba-iba ng kulay, minsan pula, minsan itim, minsan normal. Parang nilalabanan niya ang sarili. Hanggang sa makarating sila sa isang lumang simbahan sa dulo ng gubat. Wasak na ito, puno ng mga halamang gumagapang, at ang kampana ay nakabitin na lamang sa kalawangin nitong bakal. Dito nila napagpasyahang magtago. Si Thomas ay nag-cruise, nanginginig pa rin sa takot. Hindi tayo ligtas dito, sabi ni Lyra. Pero wala na tayong ibang mapupuntahan. Sa labas, naririnig pa rin nila ang mga halakhak at pagaspas ng pakpak. Isa-isang tumigil ang mga tunog. Naging katahimikan ang paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikan may mga yabag. Mabagal. Paakyat sa hagdan ng simbahan. Si Thomas ay humawak sa braso ni Lyra. May papasok bulong niya. Ngunit bago pa siya matapos, bumukas ang pinto ng simbahan ng dahan-dahan, at ang unang tumama sa liwanag ng buwan ay hindi tao, kundi isang aninong nakangiti at may dalang pamilyar na tinig. Anak, uwi na tayo. Hindi na alam ni Marla kung anong oras na. Ang tanging alam niya lang ay ilang beses nang umikot ang buwan, at sa bawat pag-ikot nito, mas lalo siyang kinikilabutan sa mga tunog na naririnig sa paligid. Matapos ang huling gabing muntik na siyang makuha ng nilalang sa kakahuyan, pinilit niyang magpanggap na normal ang lahat, na parang wala siyang narinig, wala siyang nakita. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang mga yapak sa labas ng bintana kung tuwing gabi, naroon pa rin? Paano mo ipapaliwanag ang mga bulong na parang tinig ng taong umiiyak at humihiling ng tulong? Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng lamparang halos maubos na ang langis, napansin niyang parang may nakasulat sa salamin ng bintana. Pinunasan niya ito gamit ang kamay, at doon niya nakita, isang marka na parang kuko, at nakasulat sa hamog, tulungan mo akong manatili rito. Napaatras si Marla, nanginginig. Sino ang nagsulat noon? Wala naman siyang kasama. Dali-dali niyang sinilip ang labas ng bahay, ngunit tanging dilim lang at ang mahinang kaluskos ng hangin ang naroroon. Pero nang bumalik ang tingin niya sa salamin, nabura na ang mga letra, parang hindi man lang ito nagkaroon ng bakas. Nang sumunod na araw, lumapit siya kay Mang Berto, ang matandang albularyo sa baryo. Mang Berto, nanginginig niyang sabi, parang may gusto pong pumasok sa bahay namin. Hindi ko alam kung tao o hindi. Tahimik lang ang matanda sa una. Pinagmasdan nito ang mga mata ni Marla, saka dahan-dahang nagsalita. Hindi lahat ng gustong tumira sa mundo ng tao ay masama. Pero minsan, yung kabaitan nila doon nagsisimula ang panganib. Hindi niya agad naintindihan ang ibig sabihin noon, pero nang sumapit ang gabi, doon niya naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Sa gitna ng dilim, may kumatok sa pinto. 3 beses, mabagal, mabigat, at parang sinadyang iparinig sa kanya. Tok, tok, tok. Marla, isang tinig ng lalaki, mahina pero malinaw. Hindi ako mananakit. Tulungan mo lang akong manatili rito. Nanlaki ang mga mata ni Marla. Alam niyang iyon ang tinig ni Elian, ang lalaking natagpuan niyang duguan noon sa gubat, ilang linggo na ang nakalipas. Inakala niyang ordinaryong tao lang ito, pero nang gumaling ito, bigla na lang nawala at pagkatapos noon, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Umalis ka, sigaw niya, nanginginig habang yakap ang rosaryo. Ngunit sa halip na marinig ang paglayo, ang narinig niya ay parang paghinga nasa mismong kabilang bahagi ng pinto. Hindi mo ako naiintindihan, Marla, hindi ako humihiling ng pahintulot, humihiling ako ng pagkakataon. Bigla na lang tumigil ang lampara. Bumalot ang dilim.
Sa kabila ng pinto, may aninong dahan-dahang lumitaw, hindi na ito mukhang tao. Mahaba ang mga daliri at mula sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang mga mata nitong kumikislap, mapula, parang nagmamakaawa pero puno ng gutom. Lumayo siya, nanginginig, ngunit narinig niya ang boses na bumalik. Hindi mo ba ako naaalala, Marla? Ako yung humiling noon sa ilalim ng punong balete. Ako yung nangakong babalik para sa'yo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang pangalang Elian ay matagal na niyang tinago sa loob ng kanyang alaala, ang lalaking tinulungan niya noon, bago siya iniwan at pinanood na mamatay sa kanyang mga panaginip. Ngunit paano kung hindi pala siya tuluyang nawala? Paano kung may kapalit ang pagtulong niya noon? Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig. Ang mga alon ng dahon sa labas ay parang bulungan ng mga nilalang na hindi nakikita. Sa mga gilid ng silid, may mga aninong kumikilos kahit walang hangin. Hindi ako masamang nilalang, mahinang sabi ng tinig. Gusto ko lang manatili sa piling mo, kahit anong anyo ko pa. Ngunit ang tinig na iyon, habang tumatagal, ay hindi na tunog tao. Parang may halong pag-iyak ng hayop pagdaing ng sugatang kaluluwa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Marla, hindi lang pala siya ang gusto nitong makasama. Gusto nitong maging siya. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok, at nang tumingin siya sa salamin, hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya, isang nilalang nakahawig niya, parehong mukha, parehong mata, ngunit may itim na balat at nakangiti ng labis na matamis. Marla, sabi ng nilalang sa salamin. Hindi mo kailangang matakot. Ako rin to, ikaw rin to. Nabitawan niya ang lampara, bumagsak ito at nagliyab ang sahig. Ngunit bago tuluyang lamunin ng apoy ang paligid, narinig niya ulit ang boses ni Elian, malinaw, malungkot at puno ng puot. Ang pangako ko, tutuparin ko. Mamuhay tayo sa mundo ng tao, magkasama. Isa lang ang kailangan kong palitan. At sa sandaling iyon, sumabog ang apoy at bumulag ang liwanag sa lahat. Ano sa tingin ninyo, mga tagapakinig? Kung kayo si Marla, tutulong ba kayo sa nilalang na humihiling lang ng pagkakataong mamuhay sa mundo ng tao? O tatakbo kayo kahit alam ninyong baka huli na ang lahat? Sa palagay ninyo may pag-asa pa kaya siyang makaligtas? Sa gitna ng naglalagablab na apoy, hindi alam ni Marla kung saan siya tatakbo. Ang paligid ay nagmistulang impyerno, mga dingding na umuusok, mga bubong na bumabagsak, at mga sigaw na hindi niya alam kung galing sa kanya o sa nilalang na nasa loob ng bahay. Tumakbo siya palabas, hawak ang rosaryong bigay ng kanyang yumaong ina, nanginginig habang paulit-ulit na inuusal ang dasal na tila nawawalan na ng bisa. Diyos ko, tulungan niyo ako, halos maiyak niyang sabi habang hinahabol ang hininga. Ngunit sa bawat pagbigkas niya, lalong lumalakas ang hangin. Sa ilalim ng buwan, mula sa abo ng nasusunog na bahay, bumangon ang aninong matagal ng gustong makawala, si Elian. Hindi na ito ang lalaking nakilala niya noon. Ang kanyang balat ay kulay abo, parang nasunog, ngunit ang mga mata ay malinaw pa rin at doon niya nakita ang sakit, ang galit at ang pagnanasa. Sinabi ko naman sa'yo, Marla, tinig nitong basag, ngunit mailambing pa rin. Ayokong masaktan ka. Pero ayokong mawala ka rin. Tumakbo si Marla papunta sa kakahuyan, sinisikap iwasan ang mga sanga at ugat na tila gusto siyang hulihin. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang pagaspas ng mga pakpak, mahahaba, malamlam, at parang humahampas sa hangin ng galit. Hindi na siya tao, naisip ni Marla. Ang nilalang na humiling na mabuhay sa mundo ng tao ay hindi na basta nilalang. Isa na itong halimaw, isang aswang na may hangaring lumitaw sa katauhan ng isang inosenteng tao. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Napasigaw siya, at sa paglingon niya, naroon si Elian, nakayuko, ang mukha ay half tao, half halimaw. Marla, mahinang sabi nito, ako pa rin to, naalala mo. Tinulungan mo ako noon. Pinangako ko, hindi kita iiwan. Hindi mo ako mahal, Elian, sigaw niya. Gusto mo lang akong palitan. Gusto mong kunin ang buhay ko. Ngunit bumiti lang ito, isang ngiting puno ng sakit. Hindi mo naiintindihan, gusto lang kitang iligtas. Sa kabilang mundo, wala kang lugar. Kaya ako na lang ang mamumuhay para sa'yo.
Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat. Ang hangin, ang mga kuliglig, pati ang oras ay parang huminto. Nakita ni Marla sa paligid niya ang mga aninong nakapaligid, mga nilalang na katulad ni Elian, lahat ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay mukhang tao, ang iba ay purong dilim lang. Narinig niya ang mga boses, isama mo siya dito, siya nababagay, hindi. Hindi ako sa inyo, sigaw ni Marla, sabay hawak sa rosaryo at itinuro ito kay Elian. Biglang nagliyab ang paligid ng liwanag, parang kidlat na bumagsak mula sa langit. Napaatras si Elian, napasigaw, ngunit sa halip na masunog, ang mukha nito ay unti-unting nagbago, mula sa halimaw tungo sa taong minahal niya noon. Marla, mahinang bulong nito, habang luha ang nakatingin sa kanya. Hindi ako masamang nilalang. Ngunit pinilit kong maging tao dahil sa iyo. Ngayon, kailangan kong pumili, ikaw o ako. Bago pa siya makasagot, biglang umuga ang lupa. Mula sa ilalim ng puno ng balete, may mga kamay na lumabas, itim, mahahaba, at humahawak sa mga paa ni Elian. Tinatawag siya ng mga nilalang pabalik sa ilalim ng lupa. Nagpupumiglas ito, ngunit alam niyang hindi siya makakaligtas. Marla, sigaw ni Elian, sabay abot ng kamay. Tulungan mo akong manatili. Tumulo ang luha ni Marla. Sa harap ng lahat ng takot, lahat ng pagkalito, alam niyang kailangan niyang pumili, ang iligtas ang nilalang na minahal niya o ang tuluyang tapusin ang sumpang ito. Pinikit niya ang mga mata, mahigpit na hinawakan ang rosaryo, at buong lakas na idinikit ito sa kamay ni Elian. Isang malakas na sigaw ang umalinggaw sa paligid, kasunod ng liwanag na halos pumutol sa dilim. Napaatras si Marla, natumba, at nang dumilat siya, wala na si Elian. Tanging abo at hangin lang ang naiwan. Tahimik. Walang boses, walang hangin. Parang naglaho na ang lahat. Ngunit habang nakahandusay siya sa lupa, may narinig siyang bulong, mahina, pero malinaw. Salamat, Marla, sa pagkakataon. At sa mismong sandaling iyon, biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ay sumayaw at mula sa anino ng buwan, may dumapong malaking uwak sa kanyang balikat. Ang mga mata nito, mapupula, pamilyar. Hindi't bulong ni Marla na papaatras. Elian? Ngunit hindi na ito sumagot. Lumipad ito paakyat, paikot sa kanya, at sa bawat ikot, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na pumapasok sa kanyang dibdib. Unti-unti, nang hina ang kanyang tuhod, at bago siya tuluyang bumagsak, nakita niya sa salamin ng tubig sa tabi ng ugat ng balete, ang sarili niya. Ngunit hindi na siya ang Marla na nakilala niya. Ang balat niya ay maputla, ang mga mata ay naglalagablab sa pula, at sa kanyang likod unti-unting sumusulpot ang mga pakpak. Muling sumigaw ang hangin, kasabay ng boses na pamilyar. Ngayon, Marla, makakamtan na natin ang gusto natin. Magkasama sa mundo ng tao. At sa gabing iyon, may bagong nilalang ang lumitaw sa dilim. Hindi tao. Hindi na rin ganap na halimaw. Isang aswang na minsang tao at minsang nagmahal. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marla, tutulungan mo ba ang minamahal mong aswang? O pipiliin mong itaboy siya kahit kapalit ay ang sarili mong kaluluwa? Humahagibis ang hangin sa paligid habang naglalakad si Marla sa gitna ng kadiliman. Ang mga abo ng nasunog niyang bahay ay nakalilipad pa rin sa hangin, parang mga abo ng isang bangungot na ayaw magwakas. Basang-basa siya ng pawis at luha, habang patuloy na umaalinggaw sa tenga niya ang tinig ni Elian. Hindi mo ako kayang takasan, Marla. Ako ang pinili mo noon. Ako rin ang magiging huli mong tahanan. Halos mabaliw na siya sa takot, pero alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Sa kanyang kamay ay hawak ang huling natirang bagay mula kay Mang Berto, isang botelya ng langis na may selyong nakaukit sa lumang wika. Sinabi ng matanda bago siya mawala, pag dumating ang oras ng pakikipaglaban, huwag mong isipin kung siya ay nilalang o tao. Isipin mo lang kung sino ang kayang manira ng kaluluwa mo. Habang papalapit siya sa lumang punong balete kung saan unang lumitaw si Elian, ramdam niya ang bigat ng hangin. Ang lupa ay umuuga, ang mga ibon ay nagliliparan, at ang mga alitaptap ay nagkakaisa sa kakaibang liwanag na parang hinahatak siya palapit. Sa ilalim ng puno, naroon siya, si Elian. Ngunit ngayon, hindi na niya ito halos makilala.
Ang kanyang balat ay nababalot ng mga ugat na parang mga uod, ang kanyang mga mata ay purong pula, at sa likod niya ay mga pakpak na parang yari sa usok at apoy. Marla, sabi nito, mahinahon ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi mo kailangang matakot. Matutupad na ang pangarap ko. Magkasama tayo sa mundong ito bilang iisa. Hindi ako magiging tulad mo, sigaw ni Marla, nanginginig habang binubuksan ang botelya ng langis. Ngunit sa sandaling tumulo ang unang patak nito sa lupa, umalingasaw ang amoy ng dugo. Biglang napasigaw si Elian, parang may nasusunog sa loob ng kanyang katawan. Ano nang ginawa mo? Hindi mo alam ang ginagalawan mong sumpa. Mas gusto kong mamatay kaysa maging nilalang na gaya mo, sigaw ni Marla sabay saboy ng langis sa paligid. Agad na nagliyab ang lupa, bumalot sa paligid ng apoy na kulay asul. Umikot ito sa kanila, tila isang bilog na apoy na pumipigil kay Elian na makalapit. Ngunit sa halip na umatras, umiti ito, ngiting nakakatindig balahibo. Hindi mo naiintindihan, mahinang bulong ni Elian, habang nagiging malinaw ang mga ugat sa kanyang mukha. Ang langis na iyan ang dugo ko. Iyan ang ginamit ko para manatili rito. Kaya habang ginagamit mo iyan laban sa akin, mas lalo mong binubuksan ang daan ko sa loob mo. Nanlaki ang mga mata ni Marla. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo, parang may malamig na pumapasok sa kanyang dibdib. Nakita niya ang sarili sa mga mata ni Elian, ang mukha niya ay nagiging kasinlawak ng dilim, at sa kanyang likod, unti-unting umuusbong ang parehong mga pakpak. Hindi't mahinang sabi niya, nanginginig. Hindi mo ako makukuha. Pero huli na. Tumalon si Elian papunta sa kanya, sabay yakap ng mahigpit. Mahal kita, Marla. Sabi ko sa'yo, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Sumigaw siya habang naramdaman ang init na bumabalot sa kanyang katawan, parang sinusunog mula sa loob. Sa isang iglap, nagdilim ang lahat. Pagmulat ng kanyang mga mata, tahimik na ang paligid. Wala na ang apoy, wala na si Elian. Nasa gitna siya ng kakahuyan, nakaupo, hingal na hingal. Akala niya tapos na ang lahat. Pero nang tumingin siya sa tubig sa tabi ng ugat ng balete, napahinto siya. Sa refleksyon, hindi siya ang nakikita niya. Ang mga mata niya ay pula, at sa kanyang balikat ay may markang parang mga kuko. Hindi't mahinang bulong niya habang napapaatras. Hindi ako ito, mula sa likod ng punong balete, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Malumanay, kalmado, parang walang nangyari. Tapos na ang sumpa, Marla. Pero hindi mo kailangang malungkot. Buhay ka pa rin sa pamamagitan ko. Lumingon siya, at doon niya nakita si Elian, ngunit ibang-iba na. Mukha itong tao, malinis, maamo, ngunit walang anino. Habang lumalapit ito, napansin ni Marla na ang bawat hakbang nito ay nag-iiwan ng abo sa lupa. Nakuha ko na ang gusto ko. At ikaw na ang tulay ko. Napaatras si Marla, nanginginig. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti lang ito, sabay hawak sa kanyang kamay. Sa sandaling nagdikit ang balat nila, naramdaman ni Marla ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang marka sa kanyang balikat ay lumiwanag, at unti-unting naglaho si Elian sa hangin, kasabay ng kanyang sariling hininga. Nang matapos ang lahat, tahimik ulit ang kagubatan. Ngunit sa bawat pag-ihip ng hangin, naririnig ang isang tinig, pamilyar, pabulong, parang nanunuya, hindi mo ako pinatay, Marla. Pinagsama mo lang tayo. Mula sa malayo, may nakakita kay Marla na naglalakad pa uwi, ngunit kakaiba. Tahimik, malamig, at sa ilalim ng kanyang anino, may isa pang aninong sumusunod na parang hindi kanya. At sa gabing iyon, sa baryo ni Marla, nagsimulang mamatay ang mga hayop. Ang mga manok ay natatagpo ang wala ng laman, at ang mga tao ay nagsimulang makarinig ng pagaspas ng pakpak tuwing gabi. May mga nagsasabing si Marla raw iyon, muling bumalik pero hindi na bilang tao. Isa na siyang aswang na minsang tumulong at minsang nagmahal. Kung ikaw ang nasa lugar ni Marla, ipaglalaban mo ba ang pag-ibig, kahit kapalit nito ang pagiging halimaw? Umaga na nang tuluyang humupa ang apoy sa kagubatan. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon sa gilid ng balete, nagmamasid sa tambak ng abo at mga tuyong dahon na minsang naging pugad ng isang nilalang na hindi nila kayang ipaliwanag. Wala silang makita ni isang bakas ng tao,
pero sa mismong gitna ng abo, may iisang marka, hugis kamay na parang sinusubukang kumawala mula sa ilalim ng lupa. Si Mang Berto, na noon ay akala ng lahat ay patay na, ay bumalik mula sa kabundukan. Tahimik siyang nakatingin sa abo, saka napabuntong hininga. Hindi lahat ng nagtatapos ay tunay na tapos, mahinang sabi niya. May mga kaluluwang hindi marunong sumuko. Makalipas ang 3 araw, nakita si Marla. Naglalakad siya sa gilid ng daan, mag-isa, walang dalang gamit, at tila hindi alam kung saan pupunta. Ang mga tao sa baryo ay nagtaka, akala nila ay nasunog siya kasama ng bahay. Pero naroon siya, buhay, at walang ni isang paso o sugat. Ang tanging kakaiba ay ang paraan ng kanyang pagtingin, malalim, malamig, at parang laging nagmamasid sa paligid. Marla, tawag ng isang kapitbahay, halos hindi makapaniwala. Ngumiti siya, marahan. Ako nga. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang init, ang saya, o kahit ang takot. Isa na lang itong ngiting walang laman, parang hindi galing sa isang taong buhay. Pinatuloy siya ng mga taga-baryo. Tinulungan siyang maglinis, pinakain, at pinatulog. Ngunit sa unang gabi pa lang, may napansin na agad ang mga tao. Sa bawat oras na sumisikat ang buwan, umaalis si Marla. Nakikita siyang naglalakad papunta sa kakahuyan, at pagbalik niya sa madaling araw, may mga bakas ng dugo sa kanyang mga paa. Baka nahihirapan lang siyang makalimot, wika ng isang matanda. Nasa trauma pa siguro. Pero nang matagpuan nila kinabukasan ang mga alagang baboy ng isang magsasaka, patay, at walang laman ang tiyan, doon na nagsimulang bumalik ang takot. May ilang nakakita na raw kay Marla sa gabi, nakaupo sa itaas ng punong balete, nakatingin sa buwan. Ang kanyang buhok daw ay humahaba, lumalawit hanggang lupa, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula. Pero tuwing umaga, nagbabalik siya sa baryo na parang walang nangyari, tahimik, mapagkumbaba, at laging may dalang tinapay para sa mga bata. Dumating si Mang Berto upang kausapin siya. Marla, mahinahon niyang sabi habang hawak ang isang rosaryo, ano ba talagang nangyari sa gabi ng sunog? Tahimik lang siya sa una, nakatingin sa kawalan. Mang Berto, bulong niya sa huli, minsan, kapag masyado mong minahal ang isang nilalang, hindi mo alam kung kailan mo siya nailibing o kung kailan mo siya pinapasok sa sarili mo. Tinitigan siya ng matanda, at sa sandaling iyon, nakita niya ang sagot sa mga mata ni Marla. Hindi na siya lubos na tao, ngunit hindi rin siya lubos na halimaw. Isa siyang nilalang na pinagtagpo ng pag-ibig at kasinungalingan ng sakripisyo at sumpa. Kinagabihan, nagdasal si Mang Berto. Ngunit bago siya makapagsimula, narinig niya ang isang mahina, ngunit pamilyar na tinig sa labas ng kanyang kubo. Mang Berto, malamig, pabulong, halos parang hangin lang. Salamat sa lahat. Pero hindi na kailangan ang mga dasal mo. Lumabas siya, nanginginig, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Marla. Nakasuot siya ng puting bestida, ngunit ang paligid niya ay parang binabalot ng usok. Sa likod niya, may mga aninong lumilipad, mga anyong hindi malinaw, ngunit may pakpak at mga pulang mata. Marla, mangyak-iyak na sabi ng matanda, kung ano man yan, labanan mo. May natitira pa sa iyong kabutihan. Ngumiti lang si Marla. Lumalaban ako, Mang Berto. Pero minsan, ang panalo ay ang tuluyang pagtanggap kung sino ka. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang hangin ay lumamig at ang lupa ay parang umuga. Sabihin mo sa kanila wala silang dapat katakutan. Hindi ako kumakain ng tao. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi pa. Pagkasabi niyon, naglaho siya sa dilim, kasabay ng mga aswang na tila humahangos sa hangin. Naiwan si Mang Berto, nakaluhod, hawak ang rosaryo, at ang mga matay po ng luha. Kinabukasan, walang makakita kay Marla. Ang mga bata sa baryo ay nagkukwento na raw ng isang babaeng lumilipad sa gabi, dumadaan sa mga bubungan, at nag-iiwan ng mga bulaklak sa tapat ng pintuan ng mga nagdadalamhati. Hindi nila alam kung tulong o babala iyon. Lumipas ang mga linggo at tila bumalik sa normal ang lahat. Ngunit isang gabi, habang ang buwan ay bilog na bilog, may batang babae na sumigaw sa gitna ng baryo. Nang puntahan ng mga tao, nakita nilang nakaturo ito sa langit.
Nanay Marla, sigaw ng bata, nanginginig. Si Nanay Marla, nasa ulap. At nang tingnan nila, totoo nga, isang figurang nakaputi, nakabitin sa ere, may mga pakpak na parang usok, at sa kanyang kamay ay maihawak na rosaryo na kumikislap. Ang mga mata nito ay nakatingin sa baryo, hindi sa galit, kundi sa pagmamatsyag. Mula noon, walang muling nagtangkang pumasok sa kagubatan sa ilalim ng punong balete. Ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may maririnig na bulong mula sa hangin, boses ng babae, kalmado ngunit nakakatindig balahibo, hindi ako umalis. Nanatili lang ako sa pagitan ng tao at ng halimaw. At sa tuwing maririnig iyon, ang mga alagang hayop ay tahimik, ang mga bata ay biglang umiiyak, at ang mga matatanda ay sabay-sabay na nagsisindi ng kandila. Kaya tanong ko sa inyo, mga tagapakinig, sa tingin nyo ba, tuluyan nang naglaho si Marla? O baka hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang naglalakad sa pagitan ng dilim at liwanag, naghihintay ng panibagong kwento ng pag-ibig o ng dugo. Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, pipiliin nyo bang maging tao, kahit punang sakit? O tatanggapin nyo ang sumpa, kung kapalit naman nito ay ang walang hanggang pag-ibig?